Sister Maricho. So yan po ang economic reason. No, na sa dami ng mga Katoliko, may hirapan ng simbahan na painumin lahat ng wine. Okay, yan po ang una, economic reason. Ang pangalawa, hygienic reason. Kung bakit tinapay na lang dahil kung iisipin mo, sister, lahat ng Katoliko iinom. Nakita naman natin na isang kupal lang ang itinataas. Yes, bro. Itinataas natin itinataas na pari isang kupa lang. O kung paiinumin ng lahat, tapos ang isa doon may COVID-19, so lahat nagkahawaan. Hindi naman pwede na magdala ng baso ang isa't isa, para na kayo nagtatagay dyan sa simbahan. So mas pangit tingnan, no? So yan ang isa sa reason kung bakit kahit tinapay lang ay pwede nang gawin sa misa. Kaya wala na po yung blood, no? So una ang economic, pangalawa yung hygienic, at ang pangatlo naman yung theological. Kasi binasa na natin kanina, theologically, biblically speaking, ang mga apostol at ang mga Kristiyano sa first century, 1 Corinthians 10:17, tinapay lang ang kanilang pinagsasaluhan, no? Balikan natin basahin ng 1 Corinthians 10:17. Kaya nga, dahil iisa lamang ang tinapay, tayo iisang katawan kahit na tayo marami sapagkat nagsasalo-salo tayo sa iisang tinapay. So tinapay lang kanilang pinagsasaluhan. Bakit ba? Kasi in John 6:50 and 51, ang pangako ni Panginoong Kristo, kahit tinapay lang, pwede ka nang magkaroon ng buhay na walang hanggan. In John 6:50-51, but the bread that comes down from heaven is of such kind that whoever eats will not die. Ano daw? Ang mga kakain ng tinapay ay hindi na mamamatay. I am the living bread. Si Panginoong Kristo yung living bread that came down from heaven. If you eat this bread, you will live forever. So magkakaroon ka na ng buhay na walang hanggan kahit tinapay lang. The bread that I will give you is my flesh, which I give so that the world may live. Wala namang tinapay na wala namang dugo sinabi si Panginoong Kristo dyan eh. No? So, kahit tinapay lang, or yung katawan ni Panginoong Kristo ang ma-receive natin, it's more enough para magkaroon tayo ng life eternal. Kaya, yan ang ginagawa ng simbahan. Every time na nagmimisa tayo, body lang ang binibigay. Pero minsan naman, pagkukunti yung tao, andun pa rin yung body and blood talaga. Yung iba nga, blood lang din eh. So, either or, no? Yung tawag nating dichotomy, alin man sa dalawa, o pwede po yun, or both ibigay ng pari, o pwede po yun, sister. So, ang reason ng simbahan, ulitin ko, economic reason, yung hygienic reason, at theological reason kung bakit tinapay lang ang ibinibigay ng mga pari. So, welcome po, Father Darwin. Okay, Father Darwin, good evening. So, good evening mga kapatid. Pasensya na po. Bago lang tayo nakauwi galing sa office dahil meron tayong meeting at meron din tayong Holy Hour every Thursday po. Pasensya na po. So, tanungan portion. So, pasensya, walang blessing ngayon dahil yung ritual natin ay nawala dito sa kwarto ko. Sino yung kuha? Si Ronnie, Brother Edison. So, tanungan portion lang, Brother Jando. Hanggang 10:30 lang tayo, Brother Jando. So, Tanungan lang? Tanungan portion lang tayo ngayon. Okay, unang katanungan from Christian Mark Agbuya. Good evening po, Father Darwin. Confirmation day ko po sa next week. Ano po ba ang dapat gawin after ma-confirm? Thank you and God bless. Magandang tanong yan. So, anong gawin after confirmation? So, isa sa mga importante mga kapatid na sakramento na dapat natin tatanggapin is sacrament of confirmation. Dahil nung bata pa tayo, di ba? Nung bata pa tayo, ay hindi tayo makasagot. No? At nung bata pa tayo, yung mga maninoy at maninay natin. So, anong dapat natin gawin after confirmation? Unang-una, lawakan natin yung kaalaman natin patungkol sa pananampalataya, Brother Jando.
Hindi sapat na nag-receive lang tayo ng sacrament. Dapat, when we receive the sacrament, we comprehend what is the effect of the sacrament in our lives, no? Para kapag tataas yung kaalaman natin, Brother Jando, tataas din yung pananampalataya natin. So yan po ang pinaka-importante, Brother Jando. Dagdagan natin yung kaalaman natin patungkol sa ating pananampalataya. Marami sa atin, no? Busy pagpalawak sa kanilang kaalaman sa pangmundo na kaalaman. Merong masteral, hindi naman masama yun. Merong doctoral, na hindi naman masama yun. Pero kung ang buong oras mo ay ginugugol mo lang sa makamundong kaalaman, hindi sapat yun. Dahil hindi naman tayo para sa mundong ito. No? Para tayo sa kaharian ng Diyos. At so after communion, kapatid, dapat lawakan yung kaalaman natin. And then kung tutubo yung kaalaman natin, lalalim yung pananampalataya natin. At kung lalalim yung pananampalataya natin, mag-increase yung commitment natin. No? Katulad ng mga CFD, no? Laging nagdidefensa sa katotohanan. Sumasagot sa mga tuligsa, sa iba't ibang mga pananampalataya. No? So, dapat, pinaka-importante kapatid, dahil kung hindi mo lalalimin yung pananampalataya natin, so, ano din yung pag-ibig natin, kulang. No? Kung kulang yung pag-ibig natin, kulang din ang ating commitment. So, kung tutubo yung commitment natin, dahil tumutubo yung pag-ibig natin. Bakit tumutubo? At tumataas yung pag-ibig natin dahil pinalawak natin yung kaalaman natin. So, laging manood sa ganitong mga programa, kapatid. Dahil sa pamagitan nito, mga kapatid, the truth shall set us free always. And then, hindi lang sapat na mag-receive tayo ng sacrament of confirmation. So, every time magkasala tayo, punta sa sacrament of reconciliation. And then magsamba lagi. Dahil si Kristo yung source of graces, yung Eucharist po. No? At mamumuhay ayon sa aral ng ating simbahan po. Brother Jando? Okay, next tanong naman dito naman is from Renz Carlo. Sabi niya, good evening, Father. Pwede ba ako mag-direct command sa deliverance prayers pamilya ko? Pwede bro. Basta family members mo, lalo-lalo kapag ikaw yung tatay, pwede po. Basta, una, property mo. No? Yung itim na aklat ni Father Sikia, kuman yun eh. Kuman yun. Hindi yun intercessory. Dahil pwede gagamitin yon sa property mo. So, take note property mo. Hindi yung property ng kapitbahay mo. Hindi pwede yun. Pangalawa, no? Family member mo. Pwede. Yan po, pwede tayo makasagawan ng deliverance imperatively. Pero kung hindi po, no, intercessory po yung gawin natin. Brother Jando? Okay, next tanong naman ito naman from... Jando, may yung request ni si Sedna, yung may ano yata, PWD ngayon na nag-request. Gusto makausap si Father Darwin. Sinong live. Ito, PWDM Rosella 22 daw bro. Hindi niya alam yung PWD, ito. Sige, go DM ahead. Rosella 22 bro. Ma'am Rosella Dos. Click unmute. Click unmute Ma'am Rosella Dos. Father Darwin. Ma'am Rosella Dos, click unmute. Yan. Go ahead. Ay. Unmute mo. Isang beses lang. Hindi niya makita. Sige, go ahead Oh, na po. Ayan, go ahead.
Ano pa, Good evening. ako ang pagkakala. May gabi pa din. Magandang gabi. Akong punta na ba? Palir. Tanang kuwan si akong mga ang akong hagna kagikan sa akong apuhan. Niya ang akong apuhan tambalan mo to. Apuhan si Riya ko Jesus. Kunya nadana na mo. Napasa sa iyo, tay? Patay naman siya. Napasa sa iyo bago namatay? Oo. Na sundan akong trabaho, pero ang ilang trabaho, nasundan ako. Niya, Nanambal po ka? pagkasundin ako, mo lang may Makuan ka pa din, mao sa ni malipong siya, tapos di na siya apit kay kakuan kay sakit ng tuhod na. Di na siya, kung magbuhat ng sila. O bisa basakal ng manok nga babae o lalaki, ihalad sa basakal. Liwata. Wala na. So, ang tanong, tay, ano yung tanong? Anong gawin? Pag-deliver sa ako. Like, Di ba na pwede po deliver sa tawag kay dala yun sa talaram sa tawag mo. So, ang tanong nyo, anong gagawin ninyo, tay? Ano yung dapat gawin ninyo? So, sasagutin natin, tay, ha? Oo. Salamat, tatay. Anong pangalan mo, tay? Kasyano Rusis. So, si tatay... Father, Oh, yes, translate natin. Sa Tagalog sa mga Tagalog people, ha? Ang tanong ni tatay, yung tatay niya ay albularyo and then napasa sa kanya yung pagkamanggagamot. So, anong dapat gawin? Una, tay, so kung wala kang malapitan na mga exorcist or deliverance ministry dahil hindi po aktibo sa isang lugar, una, nangumpisal po kayo lahat. No, i-confess ninyo lahat and then hindi kayo dapat ma-attach sa occult power na galing sa lulo ninyo. Dapat attach tayo sa source of power, ang Diyos. And then wag nyo na po yung gamitin. Wag na po ninyo yung gamitin at magsagawa kayo ng renouncement after confession. So, punta kayo sa Adoration Chapel. Mag-adore kayo, mga 30 minutes. And then, magsamba, receive the Eucharist, and then Rosary Tay, and then use the sacramentals of the church. So, magpa-bless ka sa pari ng olive oil, rock salt, and then tubig. Pwede ka gamit ng mga sacramentals. And then, ito yung pinaka-importante tayo, yung solemn renouncement tayo. Pinopost ko po dito sa Facebook page natin, pinipin ko po yung solemn renouncement, yung mga unholy, ungodly vows or pact, yung mga covenant na napasa ninyo. Agreement yun tayo eh. No, para yung sandugo no, sa iyo at sa occult spirits. So, ang gawin mo tayo, magsagawa kayo ng solemn renouncement po. At kung mag-react ka man, kailangan talaga na merong maka-assist sa inyo na deliverance ministry na malapit sa inyo. Magtanong lang kayo sa pari kung mag-react ka while nag-renounce ka. Kung babasahin mo yon, masakit yung ulo mo and then nawawala ka sa sarili, kailangan ng deliverance ministry or exorcism team para ma-assist po kayo. So, yun po, tay. Yung mga sa podcast, pero mo sa mo. So, yun lang sa muna, tay. Ang gawin ninyo, lapit kayo sa pari ninyo. At tumo sa pari, lapit kayo sa pari ninyo, and then mangumpisal. And then yung prayer of renouncement, pinopost ko po sa pinopost po natin sa Facebook page natin. 7 days po yan. Luhod kayo sa harap ng Blessed Sacrament po para magamit ninyo.
Okay? And then, kung ano yung reaction tayo, kindly contact Brother Jando para ma-assist ka din ni Brother Jando. Ano pa yung dapat gawin? Okay, okay. Malinaw ba yun, tay? Brother John, May nga po. May gabi. pasensya ka na sa katawang pa doon. Ano, sis? Rosila? Pasensya ka na sa katawang pa. Oh. Malapit siya ka. Saan doon? So, salamat sis ha sa mga katanungan. And then, kung meron kang mga clarification, kindly contact one of our mga kasama natin dito. God bless, Sister Rosila. God bless. From Orbo. Salamat tayo. Salamat, tay. God bless, tay. Salamat. Okay, thank you kay Ma'am Rosea Dos. So, dito naman tayo ngayon sa next tanong naman. From Anisita Dayot, sabi niya dito, Father Darwin, tanong ko, kami Katoliko, hindi ba kasalanan ang cremation? Kasi dito kaming mag-asawa nakatira sa abroad para ang ashes dalhin sa atin. Maraming salamat po. So, as long as ilibing niyo sa sa cemetery, kapatid. Huwag niyong i-decorate sa altar ninyo ang ashes, no? Maraming nagpa-cremate at nilagay po sa hindi nilibing sa cemetery. Brother Jando? Okay, next tanong mo ito from Ricardo Atcha. Good evening mga ka-PPP. Ano po ba ang universal na turo ng simbahan during Mass? Kasi may ibang simbahan gumagamit ng Apostle Creed. Meron ding iba na Nicene Constantinopolitan Creed. Ano po ba ang tama? So, kung may mga special occasion, yung solemn occasion, solemnity, apostles, yung yung Nicene, Pero, alam nyo kapatid, summary lang po yung yung Apostles' Creed. So, walang conflict po yun. Basta, natin sa mga solemnity, araw ng mga solemnity at fiesta, Brother Jando, i-recite talaga yung Apostles' Creed and Sunday. Yung mga special na mga araw, Brother Jando. Brother Jando? Okay, next question naman ito, Padre. Okay lang po ba ang ginawa ko, nag-renounce ko sa church? Tapos before sa Mass, may rosary. Ang ginawa ko, nag-renounce ko while sila nag-rosary. Okay lang po ba yun? Okay lang. Dahil personal yung renouncement eh. Okay lang. Hindi naman yung renouncement mo na ginagawa para yun sa iyo. No? Kung nagro-rosaryo sila, well and good. Dahil devotion nila yun. Brother Jando. So, yung tanong na-disturb siguro siya sa nagro-rosaryo. Baka yun. So, unang-una, bro, importante yung dasal mo ay galing sa puso mo. Na hindi lip service. Kailangan yung pag-recite mo sa renouncement ay galing sa puso natin. Naintindihan natin yung mga sinasabi at pinipray natin, Brother John. So, sometimes focus lang tayo sa labas eh. So, ang tunay na problema na sa loob eh. So, kahit maingay yan, katulad ni Mother Teresa, Brother Jando, na yung pari, sabi ng pari na, bakit ka ba nagtayo dito sa, ng chapel? Sa sentro mismo sa syudad. Ang ingay! Ang sabi ni Mother Teresa, hindi naman maingay. So, hindi mo narinig, sister, ang mga sasakyan, yung kanilang serbato, ang ingay. No? Busina nila, ang ingay. Hindi mo ba narinig yun, sister? Sabi ni Mother Teresa, no, they are the heavenly melody. So, yung pari ay na-disturb. Pero yung Mother Teresa, hindi. They're heavenly music. So, depende yan eh.
So, pagka nakafocus lang tayo sa labas, hindi tayo nakafocus sa ating puso, Brother Jando. Brother Jando? Okay, next tanong naman dito is from Ricky Gestirana. Good evening, Father D. Tanong ko po ay, ano po ang turo ng simbahan regarding po sa death anniversary? Okay lang po ba na maghanda kahit ito ay pag-alala sa pagkamatay ng isang tao? Okay lang. Pakain ka sa mga kapatid mo. Magpakain kayo sa mga kapitbahay ninyo. Okay lang. And then, wag niyong kalimutan na hindi lang yung handa. No? Importante yung dasal. Baka ang daming handa pero wala kayong dasal. Hindi kayo nagdobena para sa patay. No? At hindi din nagpamisa. So, ang importante sa death anniversary, hindi po yung handa. Pero kung meron man, well and good. Hindi naman yun masama. Pero ang masama doon, may handa ka, hindi ka nag-pray. Hindi ka nagpamisa. Hindi ka nagnovena para sa patay. Yun po yung masama. Kung nagnovena ka, at nagpamisa, at may handa, the best yun. Brother Jando? Okay, next naman from Sha. Sabi niya, good evening, Father D. Sa chapel ng Blessed Sacrament, hindi laging exposed ang Blessed Sacrament. Instead, nasa loob siya ng tabernacle. Valid pa rin ba ang pagbisita or adoration? Yes, valid pa rin. No, nasa loob siya eh. And then, bakit kino-close yan? Posibly, walang mag-adore. Diba? Expose yan eh. Dapat kung expose yung Blessed Sacrament, merong nag-a-adore. Hindi po yan dapat maiwanan. Kung nakita sa pare na expose at then walang nagsagawa ng adoration, so i-close yan sa pare. Dapat kung expose yan, may nag-adore. So ang pare, i-close niya yon kapag wala nang nag-adore. So, yun ang posible na rason, Brother Jando. Brother Jando? Next question from Sha pa rin. Sabi niya, Father D, is it true that Satan cannot hear our thoughts? If so, when we pray mentally, does that mean he cannot hear it? So, unang-una, ang demonyo, hindi niya mababasa. Yung boses ang ma-hear, di ba? Hindi niya mababasa yung isipan natin. Pero pwede niya mabasa yung isipan mo sa pamagitan sa habit mo. Pattern of your habit. Yung habit mo, patternan mo, ay mabasa niya through your pattern activity. Pwede niya mabasa yung nasa isipan mo. Pero kung walang pattern, walang habit, hindi niya mababasa yung nasa loob ng isipan mo. Pero, mababasa niya yung isipan mo kapag i-address mo sa kanya. Yan po ang paraan ng communication ng mga anghel, dahil yung mga demonyo ay mga anghel yun eh. Tinatawag yan na manifestation of thoughts. Example, si Brother Jando, anghel, no? At ako din anghel. Yung isipan ko, i-direct ko kay Brother Jando, so mababasa niya kahit hindi magsasalita. Dahil wala namang, yung mga anghel, wala naman silang bibig. So, ang communication nila is manifestation. Tinatawag sa mga theologian, manifestation of thoughts. So, i-direct lang yung isipan ko sa anghel. Kung i-direct mo yung isipan mo sa anghel, mababasa na niya. Example, hindi lang sa demonyo ha. Kung i-direct mo yung mental prayer mo sa guardian angel mo, doon mababasa niya. Dahil dinidirekta mo yung mental prayer mo sa kanya. O guardian angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side to light and guard, to rule and guide. Maririnig ka sa anghel mo. At mababasa na yung isipan mo because you directed your thought to them. Pero kung hindi mo i-direct yung isipan mo sa kanila, hindi mababasa, hindi kailanman mababasa ng mga demonyo yung isipan natin. Brother Jando?
Okay, next tanong naman dito naman is from Elizabeth Garay. Good evening po. Ako si Trixie Garay, 10 years old po. Uy, 10 years old. May tanong po ako. Kapag po ang alagad ng batas nakapatay ng isang kriminal dahil sa pagtupad niya ng tungkulin, kasalanang mortal po ba yun? Unang-una, may tinatawag na self-defense. So, yung self-defense, Brother Jando, hindi mo intention na papatay. Pero accidentally, napatay mo eh. Pero wala kang intention pumatay. Yung intention mo is to defend your life. Pero kung intentional yung pagpatay, Brother Jando, it is a mortal sin. Kung intentional. Una-una, yung tatlong criteria sa mortal sin: full knowledge, full consent, full hindi one half, grave act. Kung present po ang tatlong ito, mortal sin, malaking kasalanan po. Pero self-defense ng Brother Jando, hindi mo talaga intentionally to kill that person na nag-atake sa'yo, hindi po yun mortal sin. It is self-defense, Brother Jando. Okay, next tanong naman dito naman is from Efren Palanya. Father, bakit po kahit malalaking simbahan, minsan ay walang exorcist priest? Especially dito sa amin sa Tacloban. Bakit ayaw po itong isulong ng Vatican kasi alam din naman nila ito? Unang-una, hindi po ito naturo sa seminaryo, pati nga ako eh. Hindi po ito naturo sa seminaryo at na ano lang natin ito nung marami ng hinatid sa parokya kung saan ako na-assign, no? Doon ako na baptism by fire, Brother Jando. No? Wala akong alam at yun po yung starting point na dahan-dahan yung interest ko ay napukaw. So, unang-una, hindi po ito kasali sa curriculum sa seminaryo po. So, kung yung mga bagong pari, ma-assign na sa mga parokya, doon pa niya maranasan na meron talaga na hinaharas na ganito. No? So, sa pamagitan ng programa natin, kapatid, ito ay makatulong na ma-empower natin yung mga kaparian, yung mga obispo. At ngayon, may gathering of exorcists ang nag-host ang Santo Papa po. Bagong balita po yan. Brother Jando? From Luis Vincent Valiente. Father Darwin, good evening po. Father, paano po ba ang tamang paggamit ng incense? Yung incense, no? Kung mag-deliverance ka, pwede mo gamitin yon, di ba? Sa misa, ginagamit yon. During, entrance, and then, sa consecration, no? And then, pwede mo gamitin yun sa bahay. Example, mag-deliverance ka sa bahay. So, gagamit ka ng insenso. Kuha ka lang ng charcoal, and then, pabagahin mo yun, paapuyin mo yun, and then, lagyan mo ng blessed incense, and then, ilibot mo sa buong, kapaligiran, or sa buong vicinity mo, sa bahay mo. At sa pamagitan yan, makatulong po yung incense. So, kung grabe yung mga infestation, mga kapatid, so ginagamit natin yung blessed and exorcised incense po. Brother Jando? Okay, next naman ito naman from Lilen Duero. Good PM po, Father Darwin. Kung mugamit ba ang albularyo or magtatawas ng holy salt and holy oil, mo effect ba? Unang-una, makontaminate po. So, hindi po yun purification, but contamination. May occult siya, at merong bless, no? Hindi po magkatulad ang source sa matabang na tubig at sa maalat na tubig po. Anong talata yan, Brother Jando? Nakalimut ako sa talata, Brother Jando. Nasa Hob yata yun? Sa Santiago yun eh.
Nakalimot ako sa Santiago. So, sunod na tanong, Brother Jando. Okay, sunod tanong naman. Ito naman tayo kay Eliza Pilon. Sabi niya, good evening po, Father. Nagpa-bless ako ng water and olive oil sa exorcism priest. Tas inaluan ng priest ng olive oil ng water after na bless niya. Hindi ko yun nakita sa inyo. Okay lang ba yun? So, sa ritual dito, yung salt lang ang hahaluan. No, hindi po, dahil yan po nandito sa ritual, kapatid. So, sinusunod ko na yung ritual, kapatid. Brother Jando? Kasi ang nakita niya hinaluan ng ng water yung olive oil. Iba na ito niya sa Padre, sa libo ni Padre Sikia. Ihaluan yung O yung oil, nalito na ito sa ritual sa blessing of oil. And then? Sa page 242, the priest sprinkles the oil with holy water. I see. Hindi ko na in-sprinkle dahil alam mo, yung pwede din i-sprinkle yung sprinkle pala. Hindi hinalo yung tubig sa ang naintindihan ko, Brother Jando, yung olive oil ay naluan sprinkle, iba yung sprinkle, no? So, pwede ba hindi sprinkle ng holy water? Pwede. Ang nakabanal yun, hindi yung pag-sprinkle ng tubig. Ang nakabanal doon ay yung prayer, yung ritual po. Example, si Pope Leo, kapatid. No? Si Pope Leo. Mag-bless sa papal audience, di ba? Ang dami niyan. Sagawalan siya ng prayer. Yung ritual na pinipray ni Pope Leo ang nakabanal sa mga sacramentals, Brother Jando. Kahit hindi na-sprinklean ng tubig. Brother Jando? Okay, next tanong naman. Ito naman si Marilo Salvador. Hello po, good evening. Tanong ko lang po, nakita my friend ako na pag nakausap ko siya, nangangati ako at ang mata ko parang maraming buhangin at diluting po ako. So, naunawaan mo yung tanong ba rin? Hindi ko naunawaan. Nangangati actually, siya. sabi to, meron siyang kaibigan na kapag kinakausap niya, nangangati ang kanyang mata at na parang maraming buhangin at naduduling-duling pa siya. So, yun ang tanong niya. No? So, hindi ko alam kung every time mag-uusap sila. So, hindi mapakali yung parang mga buhangin sa mata niya, bro. Every time? Siya mismo, pagkausap niya yung friend niya, nangangati yung mata niya na parang may mga buhangin and then naduduling siya. So, mag-simple prayer of deliverance ka lang, kapatid, gamitin yung mga sacramentals po. Dahil meron talaga mga occult person. Meron talaga may occult person. Dami nila. So, yan po yung sacramentals purify our body. Sacraments purify the soul. So, kinakailangan natin yung mga sacramentals, mga kapatid. So, gamitin mo yung mga sacramentals. Makatulong yun sa atin. At Okay, deliverance. next naman is from Ken Bongkawel Insyo. Sabi ni Ken Bongkawel Insyo, good evening, Father Darwin. Tanong ko po, valid po ba na doon lang ako nakatanggap ng general renouncement sa live? General renouncement. Kailangan personal talaga yung renouncement, kapatid. Kailangan na personal yung renouncement natin. Actual and personal po. Brother Jando? Okay, from Edita Dosault. Brother Junior, sabihin mo lang kung may tanong dyan, Brother Junior, Edita Dosault, sabi niya, good evening po, Father. Pwede ba mag-confess yung may mental disability?
watching from Calgary, Alberta, Canada. Salamat po. Kung may personal disability, unang-una, mas banal pa yan sa atin dahil wala naman silang lalo na may mental disability, Brother Jando, no? Ipa-bless mo lang sa pari, kapatid. Okay, next naman is from Langlang. Father D, may Bible ako na maliit. Galing ito sa mga studente, pula, color po, sa Catholic pa, buto galing. So bro, hindi ko na, pakiulit. Meron na siyang maliit na Biblia. Baka yung yung Gideon translation na New Testament lang. Hindi sa Catholic po yan, tiha ko New Testament. Lipat tayo sa iba tanong na lang. Ito kayo kay Lisa De Losa. Maayong gabi, Father. Valid po ba ang adoration na live sa Facebook? Salamat po. Okay lang. Okay lang kapag nag-adore ka online, di ba? Pero mas the best yung mas the best na actual. Kung walang malapit, pwede din. Pero mas mabuti yung pumupunta ka talaga sa Adoration Chapel, kapatid. Meron namang live, di ba? Yung yung EWTN, may live, di ba? So, mabuti din yun, no? Pero mas mabuti na actual, Brother Jando, sa mismong Adoration Blessed Sacrament, Brother Jando. Okay, next naman tayo kay Estrelita Salazar. Good evening, Father Darwin. Tanong ko, ang paggawa ba ng paglihi sa bata, yan ba ay biblical? Okay lang ba i-apply sa apo ko? Kasi malapit na kasi siyang mag 6 months. So, superstitious yun, no? Dapat, hindi po lihi. Dapat i-consecrate yung mga bata. No? Unang-una, sa sacrament of baptism. Yan po ang pinaka-importante. No? And then, i-consecrate sa Panginoon, hindi po palihi, Brother Jando. Okay, na nga William Cruz. Father Darwin, valid po ba yung kumpisal ko? Kasi nakatatlong kumpisal na po ako. Dahil po sa pag-overthink ko na baka may tinatago pa ako, kahit wala naman na ayaw ko na magkasala kasi Father Darwin. Una, scrupulous na po yun, no? Kahit wala kang kasalanan, no? So, unang-una, kapag maliit yung kasalanan natin, venial sins, pwede hindi tayo magpa-late sa misa. No? Wag talaga tayong magpa-late sa misa. May act of contrition doon. Yung act of contrition, Brother Jando, lahat ng mga maliit na kasalanan natin, mapapatawad po yun. Walang manatili kapag totoo at galing sa puso yung pag-attend mo sa misa, yung act of contrition. My fault, my most grievous fault. Lahat ng mga venial sins, no, maaalis, Brother Jando. At then kung example, na-confess mo na yung kasalanan, may confess mo na naman muli kahit hindi mo naman ginawa. So, ang gawin natin, dapat na healthy yung konsensya natin. Hindi po yung scrupulous na conscience. Kailangan, kung hindi natin ginagawa na, wala na tayong malaking kasalanan. No? Pero kung inuulit natin, yun pa yung panahon na i-confess mo muli, Brother Jando. Okay, yung mama ko naman may tanong, bakit daw doon sa simbahan sa Konsolasyon at sa ibang simbahan sa Cebu, bakit daw wala na yung act of contrition? Ano ba yun? Yung sinabi ko na bakit wala daw? Diretso na daw sa kere. Unang-una bro, sa atin, importante yun eh. Hindi po dapat laktawan yung act of contrition. Dahil yun po yung makapatawad sa lahat nating kasalanan, no? So, kaya nga, kung pupunta ako sa
sa ibang lugar bro, sasabihin ko na may act of contrition na. Dahil yan po yung paraan, Brother Jando, malilinis yung ating yung lahat ng mga venial sins natin. Kaya kung hindi natin i-recite, hindi mapatawad yung natin. Kailangan sa misa, Brother Jando, kailangan talaga i-recite yan. Dahil sa mga panahon na yan, lahat ng mga venial sins natin ay mapatawad po. Sabi ni Lloyda, yes, sa Cebu, wala jud gayos ang mga pari dire. Shortcut na sa Kiri. Sabi, totoong sinabi ng mama ko, wala daw. Sa Cebu, wala yun daw. Anong kailangan gawin pa dire para ibalik yon? So una, Kasi wala na daw sa Cebu. magsagawa ka na lang ng silent na act of contrition, bro. So una, kailangan talaga yan muna ako, bro, mag-research muna ako ng reference dyan. Dahil Okay. Basta yun na. balikan natin, bro. Wala na sa Cebu daw yun. So, sana gumagawa ng paraan. Ito naman, si Benedicta Benita. Tanong ko po, biblical ba ang nasa Diyos ang awa na sa tao ang gawa? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Totoo naman. Di ba? Lagi namang maawain ng Diyos. Pero ang punto yan na hindi tayo maging huwan tamad, Brother Jando. So dito, bro, ang sabi dito balik tayo sa tanong, bro, sa General Instruction of Roman Missal. After the invitation of the priest, all pray in silence for a brief period. And then the form of penitential act is made by priests and faithful together. This shows the interior repentance is already part of the rite. So, wait muna, bro, ha. Sige, bro, muna ako mag-research. Okay, next question na. Next question from Joffer J. Johnson. Father Darwin, ask ko lang, meron po ako nakikita na kakaiba. Yung mga old people at horror people. At may time na nakakakita ako na napalibutan ako ng apoy at amoy na mabaho, as in kakaiba. Ano po ba gagawin? Open yung psychic niya. Papuntahin dito, puntahin. Kung bro, lagi yan. Kung 24/7 na meron siyang makikita, dapat i-solemn close yan. No? I-solemn close yan. So dito sa bro, sa act of contrition, pwede ba hindi i-recite during Mass? Sabi dito, act of contrition or penitential act during Mass, especially if you are praying silently. You do not know the words perfectly. Pero kung alam mo naman, you are participating interiorly with sincere repentance. However, the faithful are ordinarily encouraged to join the communal responses of the Mass together with the congregation. Ay, itanong ko na lang ito sa bro, sa liturgist natin, bro. Sunod na tanungan portion, bro. Itanong ko muna sa ating liturgist dito, bro. Meron po ako nakuha. Sige, bro. Sige, bro. Kung meron. Sa canon natin, ayan po yung sagot niya. Kasi meron akong canon lawyer website. Yan. So,
may isang ano dyan po, ayan. Sa baby face po. Bro Jan, daw, ano mo nga, bro Jan? BB face. Sige, ito bro. Hindi ko makita. Hindi ko makita bro. Basahin mo na lang bro. Okay, wait lang ha. Loading sa akin dito. Refresh. Tingnan natin. Madilim ba? Angel, madilim. Hindi makita, hindi mabasa. Angel, madilim aking paligid. Hindi mabasa bro. Madilim. Makita talaga. Ako ito talaga, orange, wala talaga. Ay, ito, lumabas na. Okay. Sabi, Sinend ko sa inyo, Dre. sabi Ano nito, to? yes, it is perfectly okay and legally valid for a parish to omit the penitential act during Mass, provided they are doing so under specific circumstances authorized by the Church liturgical laws. Pangalawa, bro. According to canon law and the general instruction of the Roman Missal, the penitential act is a standard part of the introductory rites. Tuloy po. May pangalawang ano dyan, bro. Ay, may pangalawa ko pala to. Wait lang ha. Wait lang. Standard siya, pero pwede daw yun kung gusto ng parish. According to canon law and the general instruction of the Roman Missal, the penitential act is a standard part of the introductory rites. However, the Church explicitly mandates or permits its omission when other ritual actions substitute for it. The most common reasons why a parish will legitimately omit the penitential act include, ayun, Yun, may mga ibang reasons siya, hindi ko na lang inano po. Ayon sa ano natin, batas ng liturgical ano po, law po, Father. okay? So, merong ano bro, under specific circumstances. So, example sa ano, sa sige, ipa-explain natin ito sa canon law, sa liturgist bro Magdagdag lang ako ng information sa ating liturgist dito. So, pwede bro, pero merong ano, sabi dito, provided they are doing so under specific circumstances. So, merong specific, hindi ko alam ano itong mga specific circumstances. Ating ipa-discuss ito sa ating liturgist sa sunod na araw. Mag-ask lang ko, i-remind mo ako, Brother Jando, So, Sige. meron lang certain circumstances, pero hindi all circumstances, di ba? Sa kanila bro, talagang all. Provided they are doing so under specific circumstances authorized by the church liturgical laws. So, doon ay meron mga liturgical na period na pwede i-omit. Dahil, sabi dito, may substitute. Pero ano yung mga specific circumstances na yun? Atin yung alamin sa sunod, Brother Jando. Ang sabi ng mama ko, Dre, sabi niya, ay, dito wala na talaga eh. Kahit saan siya magpunta sa simbahan sa Cebu, wala na daw talaga. At ang pagkakalam natin dyan, Dre, di ba, yung talagang sa mga ordinary mass na tawag dyan, from Monday to Saturday, ay yung Apostle Creed, di ba? Okay na yun, wala yun. Yung Apostle Creed, no, Father? Pero yung act of contrition, essential yun eh. Yung penitential act yata yun, Father. Iba daw yung act of contrition. Penitential act. So, ano lang natin yan, bro, ipaliban. Sunod na natin yan sasagutin. Bro Jando? Okay, next, Bibian Kapangpangan, Father Darwin, ask ko about sa Kalawat. Pwede na ba diretso mo Kalawat human sa bunyag, adult baptism, Padre? Pwede. After, baptism. Pero may first communion pa yan, di ba? May first communion. So, wala nang first communion.
Depende sa Yung adult yata yun, Father. Adult baptism, di ba? So, convert. Converted. Adult baptism convert. Hmm. Mm. So, may first communion pa, di ba? Akong nabigyan na siya ng catechism, di ba? Yung Actually, sa simbahan natin, kasi sa Catechism of the Catholic Church, Father, pagka kasi nabinyagan na yung adult, ano na yung kumbaga, na-remit na umit na yung lahat ng makasalanan. Yes. Dahil, oo, yung ano kasi, yung baptism natin, lalo na hindi sila under ng sacrament pa noon, di ba? So, sila parang omit na yung ano. Pero may batas sa simbahan na dapat pa rin daw confess muna din. So, Pero yung adult may baptism, nabasa- bro, Mm. automatic na yun eh. Dalawa yung... Dapat, pagka binyag niya, automatic lahat ng kasalanan nawala na yun. So, yun, pwede na mag-communion. So, pwede na. Pero may iba ako nabasa na dapat daw yung sa mga, lalo na yung mga Saturday, Father, no? Yung Black Saturday, ang daming nagko-convert doon. Ang sabi doon, parang after ng adult baptism nila, they cannot receive communion yet unless they have to go to confession, parang ganun. So, yun. Pero sa catechism po natin, ang binyag ay nakakapag ng kasalanan niyan, di po ba? Yes. Bro, may nabasa ako. Balik tayo sa itong specific circumstances, bro, na pwede i-omit. Pero para sa akin, pero yung nalalaman ko, hindi dapat i-omit basta wala itong specific circumstances. So, ano ba itong specific circumstances? When the rite of sprinkling holy water is used, especially on Sundays during Easter time, the blessing and sprinkling of holy water replaces the usual penitential rite. Ito yung mga specific circumstances, brother Angel, no? Ano pa? Certain ritual masses with another introductory rite. Nandun na po yung example, baptism within the mass, confirmation within the mass, marriage within the mass, religious profession, ordination. Some ritual actions already contain penitential and preparatory elements. Ito po yung mga specific circumstances, brother Angel. Kung wala namang baptism, wala namang confirmation, wala namang marriage, no? So, ano pa? Pangatlo, Ash Wednesday. The imposition of ashes itself has a penitential character. So, pwede na makuha yung penitential rite, brother Angel, sa Ash Wednesday. Then, yung paglagay ng abo sa ulo mo ay penitential character na yon. So, the usual penitential act may be omitted according to the rubrics. Ano pa? Palm Sunday and some special liturgies, the entrance procession or solemn entrance may replace ordinary introductory elements. So, yung Palm Sunday, brother. Easter Vigil, because of its unique structure, some ordinary introductory rites are omitted. The important point is this: the parish or priest cannot omit the penitential act simply by personal preference. Nandito na, bro. It can only be omitted when the official liturgical rubrics specifically permit it. So, ito na yung sagot, Brother Jando. So, walang parish priest or pare cannot omit the penitential act simply by personal preference. Hindi pwede po. So, ang specific circumstances lang na inaalaw ng simbahan, bro, yung sprinkling of holy water during Sundays, during Easter time. So, pero mag-sprinkle ka ng holy water sa buong mga tao. Pwede mo i-omit yun. So, ano pa? Ash Wednesday, Palm Sunday, Easter Vigil. Pero ito yung note: the parish or priest cannot omit the penitential act simply by personal preference. It can only be omitted when the official liturgical rubrics, so ang simbahan na, yung rubric ng simbahan. So yung specific circumstances pwede i-omit. Pero hindi po
base sa personal preference ng parokya or sa pari. Malinaw na malinaw yan. So, Yes, meron kailangan. sa exemption. Kailangan i-recite talaga yan. Unless it is prescribed by the rubrics. During Ash Wednesday, dahil yung paglagay ng abo sa ulo mo, sa noo mo, may penitential character na yon. Palm Sunday and special liturgies, the entrance procession or solemn entrance may replace. So, yung Palm Sunday, di ba? Meron tayong ritual dun sa labas and then papasok tayo. Pwede na i-omit yung penitential rite. Easter Vigil, mataas yung mga pagbasa, di ba? Wala na yung penitential rite doon. So, kung hindi po ito po yung mga specific circumstances. Not all circumstances. So, ulitin ko, the parish or priest cannot omit the penitential act simply by personal preference. So, therefore, it is an abuse, liturgical abuse of the priest. Kapatid. So, wala na tayong oras. Okay, Okay, meron pa. Bro, dyan to yung naman nagtanong na pwede ba siya mag-receive sa canon 866 yung bro. May binigay ako sa'yo ngayon bro. Pwede na ba binigay siya ka. mag-receive? Code of Canon Law tayo, document. Okay, Code of Canon Law 866. Wait lang Ayan, ha. hindi nandyan sa babyface bro, inano ko na para hindi tumira. Ayan, sabi dito, 866, unless there is a grave reason to the contrary, an adult who is baptized is to be confirmed immediately after baptism and is to participate in the Eucharistic celebration also by receiving communion. Yan, pwede na siya mag-receive ayon sa Canon Law 86 after na, no? Basta wala daw siyang grave sin, ang mga adult baptism daw po. Kung pagka-receive niya ng adult baptism, so pwede na daw siya right away celebration, also receiving communion. Yan po, Brother John Doe. Okay, from Ken Bro. Boncavilincio. Good evening. 10:30 na bro. Last na lang. Nasa tanong na lang bro. Sabi ni Ken Boncavilincio, good evening, Father Darwin, na ako'y holy water na luagan ra na ako og taklob. Then nasudlan og mga sapat. Nawala na ba ang pagkabalaan sa among tubig? Ano bro? Na hindi niya na Naluagan ang taklob. Naluagan din nasudlan og mga sapat. Ano yung sapat? Sapot? Sapat eh. Nawala na ba ang pagkabalaan sa among tubig? nandyan pa rin. Dahil nandyan pa rin yung matter yung tubig mo. Pero accidentally yun no? Hindi mo naman na-desecrate yung holy water. Dahil hindi naman intention mo na haluan or mga mga dumi siguro yun, Brother Jando. Hindi naman intentional, no? So, nanatili pa rin holy and exercise water po yun, Brother Jando. Yan. So, 11:39 na kina Brother June at Brother Angel. So, Padre, huling mensahe, Padre. So, pasensya na, wala tayong blessing ngayon dahil nawala yung ritual ko dito. Hindi ko alam saan nilagay ni Brother Edison yung prayer natin sa blessing. So, hahanapin ko pa and then tuwang-tuwa po ako ngayon dahil for almost 5 years meron tayong pasyente from Diocese of Butungan na matagal po na-liberate at pinaprocess natin sa mananap pala yung sapat bro, mananap. Okay lang po. At alam nyo, tuwang-tuwa ako dahil pinaprocess natin this month. Binibigyan natin ng pagpansin dahil yung demonyo, si Satan, nagsasalita na hindi ako lalayas dahil full of hatred yung family niya, lalo-lalo na yung nanay niya. So, kino-confront namin yung nanay, merong hesitation through the confrontation of her daughter, hindi pa siya willing magpatawad because it is a process. Nagagalit siya. Pero last week nakita niya
na grabe na yung pagdurusa ng nanay niya, ng anak niya. So, almost 5 years, no? Almost 5 years. At kanina pa po, na completely liberated. Non-liberate po. So, grabe yung sakripisyo, no? Kung wala yung grasya sa perseverance, no? Umaayaw na tayo, no? 5 years. Yan po yung isa sa mga pinakamataas na pasyente natin na pinaprocess natin. No? Sa awa ng Diyos ay natapos din. No? Grabe, yung magmisa ko. Isa yun sa mga sisigaw. No? Galing sa, nandun pa tayo sa Valencia. At ngayon, 4 tayo na taon dun sa Valencia. Ngayon ay almost a year na. So, almost 5 years po yung pagsasama namin sa dalagitang ito. At tuwang-tuwa po ako ngayon. Completely liberated po siya ngayon. After her mother decided to forgive. At sabi ng demonyo, only forgiveness. We will leave her when there is authentic forgiveness. No? So, yan po yung experience ko sa araw na ito. At 9:30 na ako nakauwi. No? At bukas na naman may maaga na mga schedule. Pasensya na po kayo ha. Tinahati ko lang yung panahon ko at oras para mag-glorify natin ang Panginoon sa pamagitan ng ating programa ngayon. At salamat ako. This coming Saturday po, meron tayong sports and evangelization. Maraming salamat sa tulong ninyo sa mga gustong tutulong sa mga evangelization natin. So, pakakainin natin yung buong barangay po dito sa Lila. I hope may signal doon this coming Saturday po. Walang open yung office natin. Bukas meron at Sunday meron din. At kita-kita tayo sa Liloan, Cebu. Bibisita tayo sa parokya ni San Fernando Rey. Na-assign din ako dyan nung seminarista pa ako 1 taon. Si Father Sin pa yung pari doon sa mga panahong iyon. At bibisita tayo doon. This coming May 25, alauna hanggang yung mga series of talk natin alauna, pero may novena mass 5:30 sa parokya San Fernando Rey. And then sa May 26, nandun tayo sa Toledo. Babasahin ko lang yung lugar ha. Then nakalimot ako, pinapost ko bago lang sa ating social media. Sa ating post kaninang umaga. So, San Pedro Calungsod Parish, Cantabaco, Toledo City, Cebu. So, alas 5 yung misa natin, 5:30 yung misa natin. And then yung series of catechism po after na sa misa natin. So, kita-kita po tayo. At salamat din sa mga nagpadala, no? Para sa seminarista natin. This coming June na, babalik na sila sa eskwela nila. So, meron nagpadala, almost 50 na po ang nalikom natin. Maraming salamat po. Pero madagdagan yung 30 ka mga seminarian, no? Madagdagan pa yung 30 seminarians. Good evening, Father. Naakat May 31. Kay ako'y igsoon, walay filing sa doktor, magpakyaw migvan. Maxima makuha tuting. So, anong araw yan? May 31? Ano yung araw? Tingnan ko muna, mga kapatid. Nasaan ba yung kalendaryo natin? Dito yung kalendaryo. May 31. Ano yan? Nung araw yan. Sunday, nandito po tayo sa Sunday. May 31. So, dapat alas 8 po, nandito na po kayo for catechism po. Maraming salamat sa inyong walang humpay na pagsubaybay sa ating programa at pasalamat ako sa Panginoon sa pagbigay na sa atin ng lakas para magpatuloy tayo magsiwalat sa katotohanan at aral na dalisay ng ating Panginoong Jesucristo na iniwan niya sa Santa Iglesia. Pasalamat ako Brother Jando, Brother Angel, very committed, Brother Junray, at si Brother
Sino pa nandito? Brother Wendell at Ate Edna po. So, at sa inyong lahat po, Fighting Maria to Tax FD with a humble heart. God bless. Okay, So, yun lang po mga kapatid. Pasensya na po kayo. At pasalamat ako kay Sister Imper, na 50 stars. Si Myra Pilones, 50 stars. Si Juvenil Torion Barbante, 100 stars. Si Sister Janing, 150 stars. Si Marcelina Galyacanta Earth, 100 stars. 200 stars. Si Marichu Olila Meras, 50 stars. Si Sarah Carpos Budjuman, 50 stars. Si Annelie Nayuhan, help me pray sa akong sakit karon og didto na pud ko sa doktor. Salamat. Naman pala na 50 stars. Yes, sister. Continue praying and offer your illness to the Lord. So, Fighting Maria, tatak sa FD with a humble heart po. God bless.